kaibigan. Ano ang sabi ko sa kanya? Spokes, I think tama yung mga kaibigan mo. Kasi wala akong tiwala sa mga putang inang itong mga bangag na ito eh. Okay? Sabi ko, bakit hindi mo na lang kunin yung offer ng mga kaibigan mo abroad? Na magstay ka muna kasi kahit na ano pang galing mong sagot, kahit napakatalino mo, Spokes, hindi ako nagkamali. Di ba? Spokes, sinabi ko to sa'yo. Sabi ko, kahit gaano ka katalino, sabi ko, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, pag mali yung sinamahan mo at sinamahan mo ng kasinungalingan, kung ang katalinuhan mo ginamit mo sa kasinungalingan, may kalalagyan ka. Shoutout po kay Helen Mariano, kaya boss, pa-shoutout naman sa team Timber Bogs, laging nakikinig sa'yo. Shoutout po sa Timber Bogs ha. Shoutout din kay Joresh, magandang umaga po. At salamat sa pag-support sa ating live ngayon. Magandang umaga po sa lahat ha. Tuloy na po natin ito. Maayos ang sagot mo, tutuluyan ka ng mga waka ng inang ito. Okay? Anong sabi mo sa akin, Attorney Harry Roque? Hindi, Maharlika, haharapin ko sila. Sabi na kasi pag hindi ako umuwi, sabi niya, sino na yung magsasalita? Alam mo yun, sabi niya, sino na yung magsasalita? Sige, umiyak ka lang. Umiiyak mo si Maharlika, kawawa naman. Tulungan niyo naman ang pokpok na to. Umiiyak ang putik. Siya pa yung nag-advise sa attorney. Yung killer na pukpok nag-advise. Kawawa naman po ito. Ang sarap mong sampalin ng titi ng kabayo. Bobo ka. K.O. Sa mga tao, wala na magsasalita. Sabi niya, kaya lang ko umuwi, wala naman akong kasalanan na ginawa sa kanila, kaya kong sagutin, sabi niya. Sabi ko sa kanya, wait lang. Umiiyak eh. Umiiyak. Ay, huwag yung banang. Hindi kita malilimutan kahit ikaw ay sampu. Tama na. Umagang-umaga, lamay. Ay, sus, kinuho ko. Focus na tayo dito, focus. Yan. Umiiyak eh. Nakaka-touch kaya. Natatouch po ang titi ng mga kumantot dito. Ay, nako. Tuloy natin to. Kunin mo na lang. Sabi ko yung alam mo, naiyak ako palangga. Dahil, nung time na yon, kino-convince ko siya. Sabi ko, Spokes, wag ka nang umuwi, dito ka na lang kaya sa Amerika. Nandiyo pa ako, total, may 3 months ka naman na. Wag ka nang umuwi, dito ka na lang muna sa Amerika. Parang gusto mo pa na ito si Harry Roque magkaroon ng warrant. Kasi ito yung nakikita ko po dito Okay. Ang gusto ni Maharlika, manlaglag ng kapwa niya, tae. Alam nyo kung bakit? Kasi ang batas, ang gobyerno ngayon, na isa po sa pinupukusan ngayon si Maharlika. Okay? Kasi may mga sinasampang kaso sa kanya. Tapos, eto pa, gusto niya para mahati po yung atensyon ng gobyerno, wag nang umuwi si Harry Roque para pag pinatawag at hindi sumipot, natural, malalabasan ng warrant yan. Pag nalabasan ng warrant, magpupukus na naman ang gobyerno kay Harry Roque sa paghanap sa kanya. Diba? So, ang atensyon po ng gobyerno nahati na. So, yun yung gusto ni Maharlika. Na mangdamay siya ng kapwa niya tanga. Yan po ang gusto ng gaga na to. Diba? Nagigits nyo na. Kasi nga naman, pag hati na yung atensyon ng ating gobyerno, medyo makakahinga to ng maluwag tong kupal na to. Diba? Tama? Shoutout po kay Mama Mita Star Talk. Magandang umaga. BPM Squad, ang Hilita, mega shoutout. Jorly Brandis at sa lahat po nandito. Magandang umaga po. May 3 months ka naman na gamot. We will help you. We'll take care of you. Tapos hindi, sabi niya, babalik ako. Wala naman akong ginagawa. Kaya kong sagutin lahat. Tapos, pinupush ko siya. Sige na, huwag ka na bumalik doon. Partida, hindi pa bangka yan ha. Buhay pa yan. Iniyakan mo na. Sama mo naman.
Buhay pa ba? Maharlika! Buhay naman si Harry Roque, ah. Kinulong lang ng 24 hours. Ba't ganyan ka kung makaiyak? Hambalusing kita eh. No? Ang sarap mong shotgunin. Sa totoo lang. Ay, salamat po sa 49 tamsak natin dyan, ha. Yung iba mahihain talaga. Oh, tamsakan nyo nga yung ilong ni Maharlika. Tusukin nyo ng ano. Mata pala, mata na lang. Gurin ka nila doon. Sabi ko, kilala ko yung mga demonyong yan. Kita mo naman yung mga pinagagawa, di ba? Sabi niya ng ganun, hinihiit niya. Sabi niya, kaya ko lahat sagutin yan. Dahil wala naman silang masisilip sa akin. Sabi ko, kahit wala silang masisilip sa'yo, gugurgurin ka nila. And I'm worried. Sabi ko, ang nasisilipan lang kasi yung mga yung mga nagpasiksi. Oh, yun yung kayang silipan. Pero si Harry Roque, wala naman talagang masilip dyan eh. Ay, ano bang pinag-uusapan? Ay, iba pala, iba yung nasa isip ko, sorry. Sorry naman. Ikaw, ballpoint man, kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo eh. Sobra ka na, ballpoint man! Grabe, manyakis ka! Anong silip-silip na sinasabi mo? Ay, Chang, mega love shoutout po ha. Magandang hapon, umaga po pala sa lahat. Nalilito ako kasi kada hapon ako nagla-live eh. ganun sa kanya. So, nag-decide siya na umuwi siya. Okay? Na umuwi siya kasi ang sabi niya, haharapin niya tong mga demonyo na ito. Lagi ko siyang haharapin niya tong mga demonyo na to. Antingin ng demonyo sa pamahalaan, sa gobyerno, demonyo. Eh, ikaw yung demonyo eh. Pinapalahanan, mga kababayan. Lagi ko siya pinapalahanan kasi nga. Yung sipon. Punasan mo rin yung buo yung sipon mo eh. Kitang-kita sa camera. Ako kung magla-live ako, hindi po ako magaganyan na mag-iyak-iyak sa live, magpupunas ng sipon. Umiyak ka siguro muna bago ka mag-live. O, diba? Tatanga-tanga ka. Meron siyang heart condition. Okay? Nagtutusok siya ng insulin, nakikita namin. At not only me, yung mga tao dito sa mga kasama ko sa LA, nandoon kami sa room niya, nagkukwentuhan kami, talagang kinukonvince siya, huwag ka nang bumalik doon, papatayin ka, gugurgurin ka ng mga putang inang yan. Papatayin? Ang tanong, namatay ba? Adela Brazos, shoutout po. Oh, paano namatay ba? Hindi naman pinatay, kinulong lang. Ikaw naman. Oh, ito, sino bang si Banang? Banang! Hindi man ikaw yung pinapalabas ko dito, yung bangkay. Oh, yan yung tunay na bangkay. Si Harry Roque, nakulong lang 24 hours, relax ka lang. Sus, Ginoo. Si Banang talaga, labas ng labas. Hindi ko naman pinapalabas. Yung kagat ng manok, binabo yung manok. KO! Okay? Ano nangyari ngayon? Humarap siya sa dalawang hearing, I think 3 hearing na. Tapos nung last na nakaraang Friday, okay? Actually, mga kababayan, sinabi niya sa akin yon, okay, na may hearing na naman, sabi niya ng Thursday, sabi niya, okay, nung may hearing na naman ako ng Thursday, kasi constant na yung communication, kasi tinatanong ko siya, how's your health? Kasi nakita ko siya, how's your health? Taba ni Harry Roque, ba't tinatanong yung health? KO! Kunyari, concern ng animal. Ang ina. Concern pero gustong mandamay. Insulin injection siya by himself. Sabi ko, how's your health, folks? Sabi ko, you take care, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi ako makakarating doon sa hearing na yun kasi unang-una, dami kong may kaso ako, may ganito, and I don't feel well, mga ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, just feel yourself kung ano yung, sabi ko sa kanya, kung ano mo lang ang kaya mong gawin. Sabi niya, pero hindi naman ako uurong doon eh. Kaya ko silang sagutin lahat. Sabi niya, mga kapatid. Kaya masakit sa akin yung ginawa ng mga putang inang ito na anong umiiyak ang putang inang pokpok. Huwag kang iiyak. Relax ka lang. Grabe ka naman pagkaiyakin mo. Hambalusing kita dyan eh. Oo. Tangina mo. Kailangan mo magpaka-plastic sa social media para kunyari, hangaan ka at sabihin concern ka sa kuto na to. Diba? Hindi ka na nahiya. Sabi nitong Dan Fernandez, ikaw na artistang pulpo na wala kayong alam dyan, mga jutang ginimis ninyo. Mga kababayan, sa hindi nakakanood ng hearing, isa sa dahilan nila,
Kasi ang sinasabi nila na kapag doon daw nasa loob daw, si Spokes Harry Roque sa Kongreso, courteous naman daw, maayos naman daw. So paglabas daw, bakit daw ang sinasabi, may sinasabing against dito sa Kongreso na sinasabi ni Attorney Harry Roque, yung kanilang mga katiwalian, yung kanilang corruption. Kita ninyo kung paano kayo kontrolin. Natural. Di ba may mga rules sila doon sa Senado tsaka May rules. Bawal kang sumagot-sagot, sumabat-sabat. Nung unang hearing, sumasagot-sagot nga si Harry Roque. Siya yung bastos. Oh, pwede nakakatikim ng 24 hours. Ah, hindi ko lang alam pag nakulong ka sa Kongreso, hindi ko alam kung pwede bang mag-cellphone doon, pwede bang mag-live, magkukuda. Baka mag-rebat pa rin ito sa kulungan. Tanggalan nyo muna siguro ng cellphone yan. Mahilig itong mag-live eh. Oh, 'di ba? Magla-live yan sa salita. Putang ina. Pero bawal naman po siguro 'yon. Bawal siguro, pero 'di ba? At least nakatikim. Nakatikim ba? sa Kongreso, 'di ba? Kaya alam mo na pag-uusapan nga namin nung nandito siya. Sabi ko, Spokes, ako diyan, sabi ko sa pintuan pa lang ako, contempt na ako ng mga pukinang inang yan. Sabi ko, dahil hindi ako papasakop sa mga hinayupak na yan. Mga demonyo yan, sabi kong ganon. Pinagtatawanan na lang namin yung mga ganang issue. So yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan, talagang utos ni Lisa Tanas ito. Utos niya to dahil sa picture na nilabas ko. Pero bago tayo dumating doon, mga kapalangga, umattend ng isa, dalawa, pilit nilang pinipiga. Actually, ang narinig ko na it's normal lang na pigain ka sa Kongreso or Senado. 'Di ba? Para lumabas yung katotohanan. Oh. Kapag nagsinungaling ka, tapos ka naman. Alam nyo, hindi naman makukulong yan si Harry Roque kung hindi nagsinungaling. Diba? Nung una, pinagbigyan nga lang eh. Buntik na siyang makontempt nung unang hearing, di ba? Kasi nga, sumasagot-sagot siya. Parang bunganga, parang puwet ng manok yung bunganga. Oh. Eh pag piniga ka sa Kongreso, magsalita ka. Magsabi ka ng katotohanan para hindi ka makulong. Kasi nanumpa ka eh. Nanumpa ka na lahat ng sasabihin mo dyan ay pawang katotohanan lamang. Ah. Tuloy natin to. hearing, nung Oy, salamat po sa 99 thumbs up natin. Tinitipid nyo yung live natin ngayon. Oy, 100 na. Oh, buti na lang, may dumagdag isa. Ako, mga kababayan, na inuurirat nila yung mga assets ni Spokes. And that's okay. Walang problema kung uriratin nila yung mga assets. Tama naman, na ipakita sa taong bayan kung saan ba talaga nagaling yung pera niya. So, naipaliwanag na, nagbenta sila ng 1.8 hectares na ari-arian, Pero, lumalayo na itong mga kongresista sa Pogo issue. Kasi pilit nilang idinidiin si Attorney Harry Roque kasi yun po ang utos ng bangag na gobyerno. Kaya kayo... Paano mo ngayon mapapatunayan ng sinasabi mong bangag, inuutusan sila? Sige nga, meron ka bang ebidensya? Putang ina mo ka, hambalusin kita ng kung anong mahawakan ko sa'yo eh. Diba? Wala kang ebidensya, yun yung pinapakain mo sa mga tanga mo rin, mga pok-pok na viewers. Oh, anong ebidensya mo na talagang ang Pangulong Bongbong Marcos nag-uutos dyan sa Kongreso? Ano? Make sure, bago kayo magbitaw sa inyong mga YouTube channel ng salita, meron kayong hawak na ebidensya. Shoutout po kay Ma'am Che, Oh. Ang tanong, nasaan yung ebidensya? Oy, salamat din Isidro sa patamsak dyan. Elvira Flores, Julia Takami, shoutout po sa inyo lahat. At kay Lolita Madriaga, ayan shoutout po. O, tuloy natin. Bobo! Walang may pakitang ebidensya? Shoutout kay Mel Jos Vlog Channel. Bigyan ko muna ito ng jacket. Wait lang. Shoutout kay Red. Diba? Tatanga-tanga. Inakusahan pa ang Pangulo natin na ang Pangulo daw po nag-utos sa Kongreso. Oo, inutusan daw para pigain si Harry Roque. Hindi ka ba naman isang pukpok na tarantada? Renel Escalante at kay Auring Ben, shoutout. Kayo ngayon, mag-speak up kayo, suportahan nyo si Harry Roque, pumunta kayo sa Congress, ipakita niyo, magbitbit kayo ng flag, mag-vigil kayo sa lahat ng naniniwala na ginugurgur tayong lahat. Doon kayo sa labas.
Ipakita nyo sa mga bulok, mga demonyong ito, na gugurgarin kayo. Ito dinamay pa kayo, pati daw kayo ginurgor. Gagamitin yung galit ninyo para sa pansarili nila. O sige, pumunta kayo Kongreso. Punta kayo Kongreso, ipagtanggol nyo si Harry Roque. Ang tanong, sino yung nagagamit, di ba kayo? Para kayong tanga, magdadala kayo ng plug doon. Tapos gutom kayo pa yung mamamasahe pa kayo. Oh. 'Di ba? Gutom kayo doon habang sila mayaman 'yan. Tangina, ginagamit lang kayo niyan. Hindi nyo alam. Bigyan ko lang 'tong jacket. Oh, pupunta kayo doon, magdala kayo ng plug. Harry Roque, mahal namin yan. Oh, si Harry Roque, puno yung bulsa niya ng pera. Kayo. Oo, magkano yung sinasahod yung per day? 500. Pagpalagay natin 600. Pupunta kayong Kongreso, mamamasahe pa kayo, lugi pa kayo. Gutom pa yung pamilya nyo. Kasi imbis na pambilin nyo ng bigas, pinangsuportan nyo sa mga totoong bangag naman talaga. Oo, yun yung totoo dyan. Sus, Ginoo. Oy, salamat po kay Ma'am Liza Nakay sa kanyang pakulay. Maraming salamat po sa blessings. Diba? Inuuto pa kayo nito, magdala daw kayo ng plug. Kala mo kung sino makautos ang tanga. Isa. Bakit masakit sa akin? Dahil sabi ko kay Harry, wag ka nang umuwi dyan, spokes. Tutuluyan ka ng mga Diyos. Hayaan mo na muna. Sabi ko na ganun. Si Pangulong Duterte, di ba? Hindi, sabi niya ng ganun. Wala akong dapat ikatakot. Pag wala, sabi niya, alam mo, tandang-tanda ko nang sinabi niya. Bago siya, Marlica, pag hindi ako nakipaglaban, sino makikipaglaban? Ang Josephine Barrio, shoutout po Sino makikipaglaban sa mga Pilipino? Nakita mo naman, ganito na yung itsura ng gobyerno natin. Oh, akalain mo, pinaglalaban daw kayo, mga Pilipino. Ang galing, di ba? Ay, salamat po kay Mama Marilyn Madjiwski. Salamat po sa iyong pakulay sa umagang ito. Maraming salamat po sa blessings. Yan. Akalain nyo po, pinaglalaban daw kayo. Kayong mga Pilipino, pinaglalaban daw ng mga tanga na to. Oh, pinaglalaban kayo pero wala kayong napapala. Sila yung may napapala at kumikita sila. Milyon-milyon yung kinikita nila. Diba? Tapos, gagamitin kayong mahihirap. Tayong mga mahihirap na mga Pilipino, sasabihin, tayo yung ipinaglalaban. Pero sila yung kumikita. Busog na busog sila sa ganyan. Tayo ko na yung pinaglalaban, pero sila ang kumikita buwan-buwan. San ka pa niyan? Tayo nga naman yung pinaglaban. Ang laki ng ganyan Ginamit tayo, pinagkakitaan tayo, ginamit yung galit natin para magalit kuno tayo sa gobyerno, pero sila ang limpak-limpak yung kinikita nila. Yun po yung katotohanan dyan. Ha? Tuloy natin. Diba? Ako talaga pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak naman ko, lalo na lahat, maliban lang doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yun yung ayaw niyang makontempt. Flor, may galab shoutout po kay Flora. Bigyan kita ng jacket. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin. Na bakit daw si Harry nakapag sa loob ay courteous, maayos. Pero pag nasa loob. Ay, Lane Ice Official, salamat po sa yung mga patamsak dyan. 161 tamsak, salamat po. Sa labas, ganito, ganyan. At anyway, eto mamaya-maya po, Fi Azania, shoutout po Maya-maya, bibigyan po natin ng reaksyon. Kasunod po nito, bigyan po natin ng reaksyon. Itong kay Bato de la Rosa kasi nakatanggap na po siya ng sulat galing sa ICC. So, congrats sa mga nagsasabing ang tagal-tagal ng ICC. Eto na. Si Bato Si Bato de la Rosa mismo ang nagsabi dito. Kaya nga lang, naduduwag siya. Eto na, pag-uusapan natin mamaya yung ICC. Si Bato de la Rosa mismo ang nakatanggap ng mensaheng ito. Si Bato, hindi galing kay Trillanes, hindi galing kung kanino, kundi si Bato ang nakatanggap.
Shout out sa mga nagsasabi na ang tagal-tagal naman ng ICC. Eto na, mamaya bigyan natin ng reaksyon. Patapusin muna natin tong pukpok na to. Lamberto Tamayo, shoutout po. Imagine nyo, ayaw pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin. Uy, hindi kayo pinipigilan. Freedom of speech? Hindi kayo pinipigilan. Bagko, sinahayaan nga kayong manira ng manira eh. O may pautog rally kayo. Naglalabas kayo ng paninira. Pinaparatangan nyo yung Pangulong Bangag. Pinagdadampot ba kayo? Hinayaan lang kayo. At tandaan po natin, ang freedom of speech ay naa-apply lang po kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, okay, opinion mo, reaction mo. Pero kung ang freedom of speech i-apply mo sa kasinungalingan mo, di po pwede yun. Oo, hindi uubra yan. Gamitin nyo ng tama ang tinatawag na freedom of speech. Bobo ka. Mabuti na lang yung inaanak ni Roque nandoon kaya na contempt. Putangin na. Yung akala kakambihan ka, no? Pero hindi pala. Kaya siguro sumama yung puwit ni Maharlika dito. KO! Pa. Parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ang SOP nyo. Umiiyak po yan, ha, partida. Gigil po yan. Sa aking source, ikaw, Saldi ko, lahat kayo lumalaman sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayo, mga hinayupa kayo? Madali lang magsalita eh, na hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo, mga puking ina mukha, Maharlika? Ang kailangan namin, ebidensya, maglatag ka ng papel kung ano-ano yung ninakaw. Pag sinasabi mong magnanakaw yung gobyerno, o latagan mo ngayon ng papel ng mga ebidensya para naman kapani-paniwala. Diba? Ang tanong, nasaan na? Kaya, shoutout sa mga nauuto ni Maharlika at napapaniwala sa mga salita niya. Laway-laway lang yung kapital niya, naniwala agad kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, Akop, mga puki ng ina nyo. Hindi pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tapos ayaw nyo magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Alam mo, eto kasi yan. Kung gusto mong magreklamo na, oy, kurakot ka, mag-reklamo mo. O bakit ka nakabili ng ganito? O, maghanap ka ng ebidensya, ireklamo mo yung mga gusto mong ireklamo. Ganun lang naman eh. Pero ang magkukuda ka dyan sa social media, kayo na mismo yung nagsabi, walang hustisya sa social media. Actually, si Maharlika kasi, mahirap pong ipatawag yan sa Senado kasi nasa, ano na po yung ano niyan. American citizen na po yan. Yung kupal na to. Kaya nga yung mga binaboy niya dito sa ating bansa, pumunta po ng Amerika para lang sampahan tong gaga na to. Diba? Tanga ka pala, sisilipin mo yung properties nila, hindi, magreklamo ka. Sarap mong rat-rat. Bobo. Tatanga-tanga talaga. Reklamador. Nakita nyo, mga kababayan? Nakita ba namin? The reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan, nagmamagpahayag. Ganito ka-demonyo, kaya mga kababayan, you have to Ophelia Olivar, shoutout po. get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod. Punta daw po kayo sa kalsada, nasa bahay kayo ngayon, di ba? O labas daw po kayo sa kalsada. Iparinig nyo daw yung boses nyo.
Ako, utusan mo, Maharlika. Alam mo, pag makita kita talaga, tatamaan ka talaga ng suntok ko. Bugbugin talaga kita. Ang balusin ko talaga yung pagmumukha mo, puking ina mo ka. KO. Ha? Utusan mo pa kami? Nagla-live ako dito, utusan mo kami, lumabas at magparinig ng boses? Tanga ka ba? Gaga! Tatanga-tanga? Lumabas daw po kayo. Magsisigaw kayo sa kalsada. Tanga. Sunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Ito mag-alala, matapang yan si Basti. Kabalo ng mga kay Basti nga mo kumutay, managtae. Ay na, problema si Basti, mo kumutay, managtae ng buwangan na. Kaka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin. Dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or... Ang tanong, sige, ito na. Kasi ang gurgur kasi, gigilitan ka sa liig. Yun yung gurgur sa Bisaya. Okay? Or sa Tagalog, pwede rin. Sa kaka-promote ng sinasabi nyong gurgur, simula nung nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, may ginurgur ba? May ginilitan ba sa liig? Kahit isa wala pa. Oh, may ginilitan ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba? Wala. Pero sa panahon ni Digong, kahit inosente. Oh, dahil magsusuna lang, gagawa ng kapiknyusan. Mangdadamay ng tao. O yan yung tanong ko. Meron bang ginurgor sa panahon ngayon? Wala. Naniwala naman kayo sa tanga, putang ina mo ka, Maharlika. Tandaan mo yan. Tang ina mo ka, gaga ka. Gigil yung itlog ko sa iyo, ah. Yung sabi ng itlog ko, na? Kinikilig po yung itlog ko. Oh, sino yung nagurgor sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino? Meron ba? Asan? Sino? Ano? Saan? Wala. Tanga ka, sipain kita sa pagmumuka eh. Gurgurin katulad ng contempt na yan. Yan ang gagawin sa inyo. Ang contempt, hindi pang gugurgur yan, tanga! Iba ang gurgur, ganun yun. Ang contempt, ikukulong ka. Dahil nagsinungaling ka, dahil nanumpa ka, kaya nga lang, nagsinungaling ka. Abobo mo. Alam mo, yung ganyang, eto, epekto na po yan ng droga. Nagdodroga to eh. O, pinatay niya po yung partner niya. O, gumagamit ng droga. Kasi, ikaw, pag normal po yung takbo ng utak mo, hindi mo magagawa yung mga ganitong klaseng mga paninira. Diba? Oy, salamat po sa 205 thumbs up natin dyan. Hindi mo po magagawa yan. Pero tingnan nyo naman si Maharlika. Ang lakas ng loob kasi punong-puno po ng droga yung katawan nito. Ah. Yung mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit. Binaliktad. Ang naging king and queen ng Pogo, ang presidente pa. Samantalang, ang presidente natin, ang ayaw sa Pogo. Tapos, binaliktad, gawain nyo, ipapasan nyo. Alam mo, Maharlika, kung nandito ka sa Pinas, ako na yung babaril sa'yo. Papatayin na kita, gaga ka. Diba? Ah. Ikaw, Jasmine Zinarusa? Pag-umpugin ko kayo ni Maharlika eh. Gusto mo? Putang ina niyo. Paggigilitan ko kayo sa liig eh. Salamat ka, Maharlika, nasa ibang bansa ka. Ako pa naman saya na yung papatay sa'yo pag umuwi ka ng bansang ito. Oo. Akong papatay sa'yo. Binayaran ako ng China. Para patayin ka at iligpit ka. Gago ko pala.
napakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Acop, Barbers, lahat kayo sa mga jutang ginamis ninyo. Ha? Ngayon, nabanggit, bago ko mag-start, nabanggit yung pangalang, Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yung mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 150 million. Yan po yung gawain nila, Yan po yung gawain nila. Halimbawa, gawain ng nakaraang administrasyon. Okay, sila yung nagpapasok sa mga incheck, sila yung nag-aproba ng Pogo na yan. Tapos ngayon, ipapasa po sa ating Pangulo. Kasi gusto nga nila kayong baliktarin nga, utuin, di ba? Shoutout sa mga uto-uto. Diba? Kaya ako mga pre, ginagamit ko po ito. Meron ako nito. Hindi ako katulad ng mga iba dyan na porque taga Davao daw sila, sulit dutae daw sila. Excuse me. Ako, taga Davao din naman ako, kaya nga lang, hindi ako makatae. Diba? Ayoko ng tae. Gusto ko, dun lang tayo sa katotohanan at yung nagmamahal ng ating bansa. Muntik na tayong maging probinsya ng China, Hindi nyo ramdam? Sa bagay, kasi karamihan sa mga Pilipino, hindi po nakababad sa balita. Minsan, busy sila sa isang bagay, sa ibang bagay. Kaya kung yung minsan, yung nangyayari po sa ating bansa, hindi po nila nararamdaman. Pero, malala na pala. Diba? So, yan po yun.